Ayun. Good afternoon, Mami Sue. Bag, kita mo? Mami pa diyan pa Ba't walang tunog? Sige. At handang-handa na mag-memorize si Mami Sue. Sigurado na yan. Kasi di ka malaman. Sige, simulan mo na, Mami Susan. Magpanag po yung signal. Malakas. Po. 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid at pagsasanay sa katuwiran. 17. Upang ang tao ng Diyos ay maging ganap at nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. John 3:21 and 16. Subalit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag ng kanyang mga gawa ay naayon sa Diyos. 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at ibinigay ang kanyang tanging anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 1:1-14. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. At naging tao ang salita. At tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhati ang gaya ng sa tanging anak ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Roma 8:9. Ngunit kayo'y wala sa laman kundi nasa espiritu. Yamang nananatili sa inyo ang espiritu ng Diyos Subalit kung ang sino mang walang espiritu ni Kristo, siya hindi sa kanya. 1 Peter 5:8. Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng isang leon na gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. 1 Corinthians chapter 12 verse 3. Kaya't nais kong maunawaan ninyo na walang nakapagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi, sumpain si Jesus. At walang nakapagsasabi, si Jesus ay Panginoon, maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo. 1 Corinthians chapter 12 and
chapter 13, verse 13. Sapagkat sa pamamagitan ng isang espiritu ay binautismuhan tayo sa isang katawan. Tayong lahat ay binautismuhan tayo. Tika lang po. Sapagkat sa pamamagitan ng isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Griego, mga alipin o mga laya. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Mga awit 1, 1, 2, 3. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, hindi tumayo man sa daan ng mga makasalanan, hindi umupo man sa upuan ng mga manunuya. 2. Kundi nasa kautusan ng Panginoon ng kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay sa kanyang kautusan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. 3. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon naman hindi nalalanta. Sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. John 17 verse 3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay na at si Jesucristo na iyong sinugo. Amen. So, pwede ka na mag-share ng gospel. Sige, good afternoon. Pwede na kayo magawa ng camera. Say. Say. Sige. So ayun no. So patuloy lang rin natin yung pag-memorize ng salita ng Diyos. So sa pag-memorize natin, so yun yung pagbubulay-bulay rin ng bawat salita. So yung text natin, balik tayo sa Luke. Natapos natin yung Matthew chapter 2 kahapon. And then ngayon, papatuloy lang natin yung series nito, no? Tungkol sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. So, Lucas chapter 2. Magsisimula tayo sa talata 39. So, ating basahin from 39 up until 52. Okay? So, may I request si Aliana to read. Nang magampanan na nila ang lahat ng mga bagay ayon sa kautusan ng Panginoon, bumalik sila sa Galilea sa kanilang sariling bayang Nazaret. At lumaki ang bata, lumakas, na puno ng karunungan, at sumasa kanya ang biyaya ng Diyos. Noon, taon-taon ay nagtutungo ang kanyang mga magulang sa Jerusalem sa kapistahan ng Paskwa. Nang siya'y 12 taon na, umahon sila ayon sa kaugalian patungo sa kapistahan. Nang matapos na ang kapistahan, sa pagbabalik nila ay nanatili ang batang si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito alam ng kanyang mga magulang. Ngunit sa pag-aakala nilang siya'y kasama ng mga manlalakbay, nagpatuloy sila sa isang araw na paglalakbay. Pagkatapos ay kanilang hinahanap siya sa mga kamag-anak at mga kakilala. At nang di nila siya matagpuan, bumalik sila sa Jerusalem upang hanapin siya. Pagkalipas ng 3 araw, kanilang natagpuan siya sa templo na nakaupo sa gitna ng mga guro na nakikinig at nagtatanong sa kanila. Ang lahat ng nakikinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan at sa kanyang mga sagot. Nang siya'y makita nila, ay nagtaka sila at sinabi sa kanya ng kanyang ina, "Anak, bakit ginawa mo sa amin ang ganito? Tingnan mo, ang iyong ama at ako ay naghahanap sa iyo na may pag-aalala." Sinabi niya sa kanila, "Bakit niyo ako hinahanap?
Hindi ba ninyo nalalaman na dapat ay nasa bahay ako ng aking ama? At hindi nila naunawaan ang salitang sinabi niya sa kanila. Umuwi siyang kasama nila at dumating sa Nazaret at naging masunurin sa kanila. Iningatan ng kanyang ina ang mga bagay na ito sa kanyang puso. Lumago si Jesus sa karunungan, sa pangangatawan at naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Okay, so blessed be the reading, ano? So bago yan, magdasal po muna tayo, Panginoon. Salamat po sa Gospel, Panginoon, na aming nabasa sa araw na ito. Panginoon, ito po magturo sa amin ng iyong salita, Panginoon. Sapagkat ito po ay ang kapangyarihan niyo po para sa aming kaligtasan. Salamat, Panginoon, na ikaw ay makikilala namin. At ito ang iyong pinagdasal, Panginoon, na ito ang buhay na walang hanggan, na makilala ka bilang nag-iisang Diyos at ang iyong anak na si Jesucristo. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So yun, ulit, good afternoon. So, simula tayo dun sa 39, ano? Kumbaga, gaya nga ng sabi natin, itong series na to, kung ginagawa natin to para talaga as much as possible yung chronology, no, o yung tawag dyan, ano ba yung chronology sa Tagalog? Yung pagkakasunod-sunod, no, para nang sa ganun mas maging malinaw sa atin kasi ganun yung isip tayo bilang mga tao, mas madali nating nauunawaan pag nasa chronological order, no? Yun nga, yung pag-aaral natin. So, ayun, simulan na natin. So, sino bang mga kasama natin yan? Si Ara. Nandiyan ba si Arshan? Kasama ba natin? Opo, nag-eyelash po. Sige. Iayusin niya lang yung eyelash, no? Sige. So, una, tawag dito? Yung 39 at saka 40. So, ito na yung gaya nung kagahapon sa Matthew. Ito na yung kumbaga pagbabalik nila sa Nazareth, no? So sa account ni Matthew kahapon na nalaman natin na sila ay nagpunta sa Egypt at sa panaginip siya ay sinabihan na patay na nga yung nagtatangka na si Herodes, nagtatangka sa buhay ng ating Panginoong Jesus. Kaya sila ay maaari nang bumalik, ano? Pero nung nabasa rin natin sa Matthew kahapon, imbis na pumunta sila sa Judea, nai-imagine nyo po ba yung Judea, Jerusalem, Judea, at saka Galilee? So, kung may mga mapa kayo, no? Tama ba? Pinakababang portion yung no? Hindi, yung from Jerusalem lang. Pataas na kasi yung Galilee, di ba? So, from Egypt, ang pinakauna mong lalampasan is Jerusalem, then Judea, then pataas yung Galilee, ano? So, base sa nabasa natin ngayon naman sa account ni Lucas, ito na ngayon papunta siya sa Nazareth. Papunta na sila sa Nazareth. So, ang mapapansin natin, hindi na isinali ni Apostle ni Saint Luke na hindi niya na sinali yung yung tagpo kung saan sila ay nagpunta ng Egypt, di ba? Tama ba 'to? Hindi na niya sinali. So, dumiretso na siya galing doon sa pag-aalay ba yun? Yung pagde-dedicate ba yun kay Jesus Christ sa temple? So, kung matatandaan nyo, doon tayo nag-stop. Then, ngayon, ito na yung kasunod nun. Papunta na siya sa Nazareth based sa account ni Lucas. Okay? So, sa 39, mababasa natin,
So nang magampanan na nila yung ano yung tinutukoy dito. Ito yung yun nga, yung mga ginawa nila na naayon sa kautusan, ang pag-aalay o pagdedicate sa kanilang firstborn na si Jesus Christ, ano? Na kung saan nakilala natin yung mga persona na sino yun? Si Simeon at tapos si Ana. Okay. So ito na yon. Nang magampanan na nila ang lahat ng mga bagay ayon sa kautusan ng Panginoon, bumalik sila sa Galilea, sa kanilang sariling bayang Nazareth. So ito yung pagbabalik nila, no? From tawag dito, galing sila sa Jerusalem. Pagkatapos sa 40 okay. Sige tol. Hello. Okay lang. Hindi. I-mute mo yung sa'yo, tol. Oo nga, no. Sige. Hindi, bali, yung kay Matthew, ano na yun eh, 2 years old na si Jesus Christ noon. Ito naman kay Lucas, bata pa si Christ, as in baby pa talaga, 8 years old, di ba? After 40 days, di ba, tapos ipe-present na, pagkatapos na nalinis na yung nanay. Ngayon ito kay Lucas, pagkatapos ng sinabi dyan sa verse 39, okay, na nagampanan na nila ang lahat ng mga bagay ayon sa kautusan ng Panginoon. Bumalik sila sa Galilea. Pero actually, hindi pa talaga ito yung bumalik na, as in bumalik. I mean, di ba, tinuli, 8 araw. Pagka after 40 days, bumalik sila sa templo kasi tapos na yung paglilinis ni Maria, inihandog na, parang ganon, or ipiniresenta lang. Bali, etong kay Lucas, although parang may isip niya dumiretso na agad sila bumalik sa Galilea, actually hindi pa. Nangyari muna yung kay Mateo. So, ibig sabihin, nagstay pa sila sa Galilea, sa Nazareth, dito sa Bethlehem for 2 years. Tapos, nangyari na yung kay Matthew, yung nabasa natin noong nakaraan. Diba, yung papatayin sila ni Herodes, so pumunta na sila ng Egypt. Tapos, nung namatay na si Herodes, bumalik na sila sa Judea. Tapos, dahil ang nagahari nun si Arquelos ba yun? Ginabayan na sila na bumalik sa Nazareth. Yung kay Matthew na pagbalik sa Nazareth, tsaka yung itong sinasabi ni Lucas, yun yung same na time na binabanggit dito. Ibig sabihin, yung sinabi dito ni Lucas, 2 years later, bumalik na sila sa Galilee. Hindi po ito yung parang pagkatapos na lahat according to the law, bumalik na sila. Kasi kapag bumalik na, nagko-contradict yung sinulat ni Matthew, ni Lucas. Pero ang gusto ko lang idagdag dito, si Matthew kasi, sinali niya yung mga tagpong iyon, yung kay Herodes, napunta sa Egypt, bumalik sila, Arquelos, pumunta sa Nazareth. Tapos kung mapapansin niyo sa Matthew, binabanggit lahat doon na yung mga tagpong iyon, na isa katuparan yung isinulat sa propesiya. Di ba? Kasi ang purpose ni Matthew sa pagsusulat niya noon is to prove sa mga Hebreo or sa mga Israelita or mga Hudyo na si Christ ang Messiah. Kaya lahat ng tagpo na magtuturo na si Kristo yung sinasabi or binabanggit sa propesiya, sinusulat ni Matthew. Ito naman si Lucas, iba naman yung focus niya. Kung babalikan natin yung Luke chapter 1, may sinulatan siya si Teofilo para magbigay ng account. Tapos kung makikita natin yung kabuuan ng Lucas, dito natin makikita yung mga pagliligtas ng Panginoong Hesus sa mga may sakit, mga Samaritan, tapos yung mga
Gentiles kasi ang focus naman ni Lucas is ipakita sa lahat, hindi lang sa Hulyo, na si Kristo ang tagapagligtas ng lahat. So, kaya, ito naman si Lucas kasi nung pagsulat niya nito, natapos na isulat ni Matthew yung account niya. So, hindi na yon isinali ni Lucas. Dumiretso na siya dito. Yun nga, bumalik na sila sa Galilea. Pero ano po to? May 2 years po na agwat or 2 something na months. Kasi nga, di ba, nag-stay pa sila sa Egypt. Pero hindi ito nagko-contradict sa kay Matthew at kay Lucas. Continuation lang. Kay Lucas lang, nag-jump lang siya. 2 years old na si Christ, bumalik na sila sa Galilea. Kasi nga po, ang purpose nga ni Lucas is para ipakita sa lahat, mga Gentiles, mga Hentil, sa lahat ng na si Kristo ang tagapagligtas ng buong mundo. Yun naman yung purpose niya doon. So, yun lang, nabasa ko kasi yun. Dagdag ko lang. So, amen. So, yun, no, yun nga, para lang mas malino sa atin na meron talagang tinatawag na harmony itong mga gospel accounts, yung 4 na gospel account. So, ayun, wala pong contradiction. So, ayun, nasulat naman ni Matthew na sila ay patungo nga sa Nazareth. And here kay Lucas, ganun din naman, no? Patungo sa Nazareth. So, nakikita natin na parehong guided by the Holy Spirit, pareho silang nagsasabi tungkol kay Kristo at wala tong kumbaga ito ay talaga may harmony ang lahat ng gospel, no? Kaya maganda talaga lagi nating binabasa yung 4 na gospel, lagi nating binabalikan. So, ganun po tayo mag-aaral ng salita. Lagi nating balikan si Matthew, Mark, Luke, John, no? At syempre, of course, kailangan nating magbasa ng Old Testament. Kagaya nga nung ating napag-aralan kahapon, dun sa naging sulat din ni Matthew, na bagaman alam natin na siya ay walang nakasulat mismo sa Old Testament na siya ay tatawaging Nazareno, pero naisulat yon ni Matthew dahil alam ni Matthew yung laman ng Old Testament, di ba? Alam niya, naaral niya yon. So, kahit na hindi man nakasulat doon explicitly, pero natawagin si Jesus bilang ang Panginoon na isang Nazareno na manggagaling sa isang bayan na kung tawagin ay kumbaga humble, kumbaga tama ba? Humble lang na lugar, no? Or isang bayan na hindi naman kilala, no? Hindi kilala, tapos yun kumbaga lowly place. So ayun. So meron ba kayong madadagdag sa 39 and 40 bago tayo proceed dito sa next na interesting na topic, na si Lucas lang ang may account itong topic na to from 41. Sige, bago tayo 40. So yun, yung pagpunta nila sa Nazareth, naipaliwanag na itong 40, at lumaki ang bata, lumakas, napuno ng karunungan, at sumakanya ang biyaya ng Diyos. So, ano ang sinasabi nito tungkol sa ating Panginoon? Base sa account ni Matthew na isulat nito lumaki ang bata, lumakas, napuno ng karunungan, at sumasa kanya ang biyaya ng Diyos. So sige, habang hindi pa kayo base lang rin sa aking pag-aaral at sa akin ring naiintindihan base dito sa text. So tunay na si Jesus Christ talaga pala, hindi siya pinanganak para lang ipako sa krus, no? Pag hindi siya pinanganak para sa mahal na araw, no?
Parang dito ko rin na parang na-appreciate, no, yung pagiging tao ng isang Diyos, no? Sabi nga sa John 1:14, at naging tao ang salita. So ito ay isang, kumbaga, patunay na ang Panginoong Hesus ay tao. Tao siya, no? At siya ay hindi ko masasabing normal na tao. Pero dahil hindi naman talaga siya normal na tao, no? Kasi ang natural at normal na tao ay makasalanan, no? Yun lang ating na ang Panginoon talaga, ang Panginoong Hesus, bagaman tao siya, hindi siya tulad natin na makasalanan. Bagaman ang katuruan, no, ang katuruan na ating pinagtatapat or tawag dyan, pinananampalatayanan na ang Panginoong Hesus meron siyang dalawang yung kalikasan or nature. Siya ay tunay na Diyos at siya ay tunay na tao. Yun yung yun yung turo natin, no? Yun yung katuruan na ating nabasa sa Biblia. At dito, nakita natin, lumaki ang bata. So naging, kumbaga, kung nai-imagine nyo ang Panginoong Hesus, siguro pag ini-imagine natin, ang nai-imagine natin is, yun nga, lalo ngayon, Semana Santa, ipapako na siya, no? Pero dito, siya ay, gaya ng marami sa atin, gaya ng lahat sa atin, siya ay dumaan sa ganitong proseso, no? Siya ay lumaki, lumakas, napuno ng karunungan, at sumasa kanya ang biyaya ng Diyos. So, baka meron kayong ma-comment bukod dun sa na-comment ko dito sa verse 40 ng Luke. Ma'am. Hello. Narinig? Sige. So, yun nga, nabanggit naman ni Kuya, kumbaga, pinakita dito yung aspeto ng tao, no? Yung pagiging tao. Kasi, ma-amaze ka lang din kasi nga, binalikan ko yung purpose ni Lucas, bakit niya isinulat ito upang ipakita nga, ipatotoo ba na di ba kung maalala nyo, no, wala pa kasi tayo sa genealogy, pero natapos na natin yung genealogy, di ba, sa Lucas. Although chapter 3 siya, pero inuna natin yun. Kasi, yun nga, pinapakita dito, bakit kay Maria, upang ipakita yung humanity, di ba, tol? Yung genealogy niya kay Maria, yung talaga ba, yung human, talaga, yung sinabi mo nga, dalawang kalikasan. So, pati dito, makita natin na even yung paglaki niya, no? Imagine sa 4 gospel books, si Lucas lang yung may account na 12 years old may ginawa na kung anong ginawa ng Panginoong Hesus, no? Kasi usually makita na, mababasa natin, may imagine natin na yun nga, yung mga ginawa niyang mga miracles, di ba? Pagkamatay niya, pagkabuhay niya. Pero here, sa Lucas, mababasa naman natin yung paano siya lumaki. Binigyan tayo ni Lucas dito ng overview na ang Panginoon ay lumaki, no, na tawag dito na puno ng karunungan. Saka yung pagpuno ng karunungan sa kanya, hindi yung iniisip natin na parang dahil Diyos siya, ganon. Pero dito makikita natin, actually sa mababasa natin sa 41 hanggang 52, mababasa natin doon yung paano siya lumaki sa karunungan. Hindi yan yung parang bypass na inano lang, no? Although yes, merong mga divine na patungkol doon sa karunungan niya. Pero makita natin doon na nag-aaral siya.
Di ba? Pumupunta sa templo, nakikinig, nagtatanong, nakikipagdiskusyon. Kumbaga pinakita dito ni Lucas yung humanity talaga na just like us, kasi nga 'di ba may mga verses na tulad natin siya ano ba Tagalog ng tinukso, ngunit hindi siya nagkasala, gaya natin. 'Di ba may mga verses na sino pa ba ang tinagalog ko na lang, sino ba yung makakapag sympathize sa atin? Siya lang dahil siya ay naging tao katulad natin. It's real na naging tao talaga siya just like us. Although yes, hindi siya normal na tao kasi nga yung pagiging tao niya hindi yun subtraction, hindi yun yung Diyos siya tapos nawala yung pagka-Diyos niya, no. But yung pagiging tao niya is an addition to his nature na siya ay Diyos at naging tao katulad natin. So ako ngayon ko lang na-appreciate itong parte na to kasi dito mo makikita ba na yung buhay na nilakaran ng ating Panginoong Jesus, in which ang natandaan ko dito yung Ephesians 2:10 di ba? Na kung ano yung nilakaran niya, yun ang gawa ng Panginoon sa atin na siyang lalakaran na lang din natin. In which nakita natin dito na Jesus Christ lumaki talaga siya na yun nga, 'di ba? Wala siyang salang wala siyang kasalanang ginawa, no? Wala siyang kasalanang ginawa. So it's an encouragement and somehow yun nga siya bilang unang bunga tayo na kabilang din sa susunod no kumbaga yung bunga ganito din tayo lalaki. I mean ganito din tayo lalago no sa karunungan at kaunawaan na nagmumula sa Diyos. At ito, sumasakal niya ang biyaya ng Diyos. Ang naano ko dito is dito mo makikita yung pagpapakababa ng Panginoong Jesus na inano niya talaga yung pagiging hindi siya naging hindi Diyos pero he submitted ba no kasi kapag sinabi mong sumasayo ang biyaya ng Diyos ibig sabihin kumbaga nagpapakita na you are dependent to God no kung ano man yung nangyayari sa kanya ano man yung ginagawa niya ano yun ng Panginoon, yung working sa parang parang katulad lang din natin ba na kung ano may nangyayari sa atin, favor lang talaga yun ni God lahat, no? So, yun yung dependence ng Panginoong Jesus at pinakita niya dito yung pagpapakumbaba talaga sa kalooban ng Ama, kumbaga. So, yun, magandang overview yun sa atin. Yun yung madadagdag ko tol. So, amen. So, yun, no? Napakaganda talaga na maunawaan natin na naging tao ang Diyos para sa atin. No? Kasi, gaya nga ng nasabi, siya talaga yung nakakasimpatya sa atin. No? Pinanghihinaan tayo, alam yun, sapagkat dinaanan yun ng Diyos. No? And, okay, so, kung wala nang may dadagdag, no? So, gaya ng sabi ko, interesting tong pag-uusapan natin kasi si Lucas lang ang merong account ng batang si Jesus Christ. Kaya minsan lang natin ito madadaanan and might as well matuto tayo tungkol dito. Doon natin masasagot kung yung sinabi dito sa 40 na siya ay napuno ng karunungan sa papaanong paraan at kung gaano yung extent ng karunungan na yun. No? Gaano kalawak yung karunungan na meron ng isang batang si Jesus Christ. Na dito sa account ni Lucas, he is 12 years old on that time, Itong nangyari kumbaga incident. Sabihin na lang natin na incident. May incident na nangyari. So yun, kumbaga dahil nga ang kanyang mga magulang ay relihiyoso, taon-taon sila ay pumupunta sa Jerusalem, nagsasagawa ng kanilang kailangan gawin, ayon sa kautusan ng Panginoon. So yun yung nito. So at nangyari itong tagpo na nabasa natin sa account ni Lucas is sa kapistahan niya ng Paskwa. So paulit-ulit na natin nababanggit, Passover. Si Jesus Christ nung siya ay
pinako sa krus, that time is a Passover. No? Passover po yun. And after po ng Passover, yung pista ng Pasko, ang kasunod po nun ay yung week-long na yung pagse-celebrate ng tinapay, no, na walang pampaalsa. So yun, oo. So yun yung mga natin. So but hindi tayo masyado magfo-focus doon. Magfo-focus tayo dito sa batang si Jesus. Sinabi sa 41 hanggang 45 na yun nga, dumalaw sila doon at matapos noon, pabalik na sila sa Nazareth sa kanilang uuwian. At nung sila ay umuwi, sa Nasby ang is nasa caravan sila o yung malaking parang convoy baga pauwi, so marami sila doon. So hindi na malayan, o sabihin natin na hindi na malayan, inisip siguro ni Maria na siguro na andun kay Jose si Jesus. O si Jose naman yun din ang iniisip. Si Maria na si Jesus ay nandun sa sa kanyang sa ina, or di ba? Kasi nga or kasamahan nila. Kasi nga 'di ba, sila kumbaga ganun sila dati, kumbaga sila talagang caravan sila kung pupunta sa So you see, sa mga gantong panahon tulad sa Metro Manila, traffic po traffic. So parang ganun po ang nangyayari dito. Hindi na namalayan nung mga magulang ng batang si Jesus na hindi na pala nila kasama si Jesus. Ay nakapag-travel na po sila ng isang araw. So yung one day po, yung paglalakad po yun, mga ilang kilometro na rin. No? Baka nasa na sila, from Maribeles, nasa di ba? Ibig sabihin, great distance na po. Pero, sabi dito, 44, ngunit sa pag-aakala nilang siya'y kasama ng mga manlalakbay, so yun yung iniisip nila. Kasi nga, marami sila baka, nandyan lang si Jesus. Nagpatuloy sila sa isang hindi naman nila iniisip na si Jesus Christ, siguro, may imagine siguro natin, kasi nga, si Lucas lang ang may account. Pero may imagine natin, in between those years na lumalaki si Jesus Christ, and knowing the nature of Jesus Christ, that He is truly God and truly human, nakikita natin na obedient ang Panginoong Jesus Christ. Kumbaga, bilang panganay, ewan ko lang kung definitely meron na siyang mga kapatid nito, no? At siya yung kuya, big brother po si Jesus Christ. And we can imagine yung isang Panginoon na isang panganay. No? You can imagine how obedient that di ba, son. So hindi talaga nila iisipin itong mga magulang na may iwan si Jesus Christ. Jesus Christ na yung batang si Jesus. So yun, nagpatuloy sila. Pagkatapos ay kanilang hinanap siya sa mga kamag-anak at mga kakilala. At nang di nila matagpuan, bumalik sila sa Jerusalem upang hanapin siya. So yun nga, hindi na nila natagpuan, so binalikan. So gaya ng mga normal na magulang, so hanapin nila yung kanilang anak. 46, pagkalipas ng 3 araw, kanilang natagpuan siya sa templo. So ito na yung pag-uusapan natin. Kanilang natagpuan siya sa templo na nakaupo sa gitna ng mga guro na nakikinig at nagtatanong sa kanila. So ano po yung pwede nating maisip, or ano po yung sinasabi ng mga talatang ito? So kanina natanong ni Rael, paano lumaki sa karunungan ng isang batang Jesus? So I bet itong 46 pwedeng maging sagot din doon, na nandun talaga yung tawag dito, pagiging tawag dyan,
Hindi curious, kundi obedient. No? Obedient son ng isang Panginoong, ay ng isang batang Jesus. So anong ginagawa ng Panginoon dito sa 46? Saan siya? Nakaupo siya sa gitna ng mga guro na nakikinig at nagtatanong sa kanila. So, pinag-uusapan nga natin kanina na tunay na tao ang Panginoon. So, kung gaano ang isang tao, paano nabubuo yung, or paano nagmamature yung intellect ng isang normal na tao. So, may isip natin na ganun din ang Panginoon. No? Ganun din po ang Panginoon. Meron lang tayong i-add din. No? Kasi nga, alam naman natin at naihayag naman sa atin na ang Panginoon pong, na ang batang Jesus, sabi nga kanina sa comment, no, ang kanyang pagiging tao ay hindi kabawasan ng kanyang pagiging Diyos, kundi karagdagan. Ito ay kadagdagan lamang sa kanya. Okay. So yun, para sa akin, ang nabasa natin sa 46 is, sa ganitong paraan, ang isang batang si Jesus ay lumalago sa kanyang kaalaman. No? Siya ang hilig niyang gawin ay, or ang hilig niyang, kumbaga, ang kinahihiligan ng Panginoong Jesus nung siya ay lumalaki ay hindi po iPad or iPhone. Pagkos ang salita, no? Ang siya ay mapalibutan ng mga guro o mga rabay. No? Ibig sabihin, alam ng Panginoon o alam ng, hindi ko muna sasabihin yung Panginoong Jesus. Kasi nga gusto kong maibaling yung ano natin sa kanyang, yung sa second nature niya. Yung siya ay isang tao. Ang batang Diyos, ang batang Jesus. No, alam niya kung saan niya makukuha yung mga karunungan na yun. Alam niya kung saan niya i-expose yung sarili niya. No? At bakit niya kaya alam yun? Bakit niya alam yun? Dahil ba siya ay Diyos? Or dahil ba siya ay isang tao na hindi natural na tao? So gusto kong pag-usapan yon. Yun, gawin niyo pong hint yung tanong ko na yon. Paano nalaman ng isang batang Jesus na dito niya makukuha yung karunungan na natukoy doon sa verse 40 kanina? Siya ay lumago sa karunungan at sa biyaya at katotohanan ng Diyos. Okay. Si Daddy, baka gusto mong sumagot. Hindi, magdadagdag. Para lang. Sige. Pwede ka mag-tanong. Yung tanong ba nung, ito bang sinabi dito, ano ba yun, nadadagdagan, di ba, si Batang Jesus na or si Jesus, nadadagdagan ba yung karunungan niya? O yun na yun, kumbaga, fix na yun, kumbaga, alam niya na. Yun yung tanong yun yung parang tanong nadadagdagan ba? Kumbaga parang from, tulad natin, bata, walang paglaki natin, may nalalaman tayo, natututo. Ang batang si Jesus ba, ganun din ba yung nangyari? Yung sa paglaki niya, nadadagdagan siya habang nandun siya sa templo or sinagoga, habang nakikinig siya, nagle-learn din siya, or alam niya na yun. Yun yung tanong. Yan yung tanong. Dad, dito. Sige, Dad. Hindi siya normal na tao Pag siya Diyos. So, hindi ka to ang normal na tao. Sabi mo nga na nadadagdagan lang. Pero si Jesus Christ, isang tao at isang Diyos, alam niya na lahat yan. Bago pa man nilikha ang sanlibutan. Okay.
Kaya sabi ko po sa inyo, no, Mami Susan, Ate Ara, Ate Jamie, isa po talagang ano to, kumbaga magandang usapin itong batang si Jesus, Kaya namnamin po natin, Base dun sa naging tanong kanina, ulitin ko lamang po, yung karunungan ba ng isang batang si Jesus, ito po ba ay fix na kaalaman o karunungan niya? O kagaya ng isang normal na tao, kinakailangan niya bang matuto rin? Kumbaga pag-aralan nito, basahin ang Isaiah, basahin ang Jeremiah, basahin ang Pentateuch. So yun po yung tanong sa araw na to, no? So gusto ko po sana marinig yung ano yung pinaniniwalaan ng bawat isa. Yun. Para malaman natin. Kumbaga, ano na tayo? Oo, hindi na tayo mahihirapan kasi meron na letter A. Letter A. Ang Panginoong Hesus bilang siya ay Panginoon, Diyos siya, di ba? Alam niya na ang lahat. At kaya hindi niya na kailangan talaga na mag-aral. Yun yung A. Yung letter B naman, gaya ng siya ay tunay na tao. So, kagaya ng isang normal na tao, yung proseso ng paglaki ng isang tao, pag-mature ng isang tao, ay inano rin ng Panginoon. Kumbaga, pinagdaanan niya rin. So, A and B lang po. Gusto ko pong marinig. Okay, so, kahit wala na explanation, A, B lang, no? So, kay Mami, mag-poll kayo, mag-poll. Sige. Sige, kay si Mami, ang boto. Anong boto mo? A or B? A. A. O, may isang A po tayo. Kay Daddy A ba yun, Dad? A din si Daddy. So, yung mag-asawang Jesus. A daw sila. Sige, si Veronica naman. A, B. O, B. May isang tayong B. Tyren. B. Oh, may dalawa na. Si Ronix. B. B rin sa Ronix. So, kailangan niyang lumaki. Kailangan niyang aralin na natututo siya. Hindi niya alam lahat to. Okay? Si Cassie. Hindi. Mamaya na. A or B? No. Sige, kayo naman sa online. Si Mami Susan muna. Mami Susan. Ito naman po A at saka B po. Ay, hindi ko narinig, Tol. Ay, teka lang. Ano? A at po. A sa'yo? A at saka B. Ula! Okay, may Kasi, A and B na. Kasali ba yun, Tol? Hindi po. Okay, may A and B. O, tama yun. No? So, naman po siyang Kumbaga sa none of the above. Sige, parang... ano po, maaari pong hindi na po siyang pag-aralan o pwede na po siyang hindi pong mag-ano sa yung kaalaman na yun kasi po di po ba siya na po yung Diyos. Ibig sabihin po pagka kaya lang naman po siya nakikisalamuha sa mga guro, nakikinig po kung ano po yung sitwasyon po ng kasi kaya po siya nagkatawang tao di po ba Diyos na po siya kaya po siya nagkatawang tao para po malaman niya kung ano po yung mga ng mga tao, yung sitwasyon po ng mga tao. Ganun po yung ko po. Kaya A at saka B po ako. Yan po. Yes. Si ano naman. Gabriel, ikaw, Gabriel. B po. B kay Gab. Sige, si Juliana. B ka. Ako A. B po. Ako A. B ako B. A. Nag-A si Juliana. B si Juliana.
A si Juliana to. A ako, A. A po si si Lola. Tapos B po si Ate Ana. Ako, A. Okay. B si Juliana. Ariana. B rin po si Ma'am. Si Mami Amy. B rin po. B, may nag-B. Ako, A. Si Jamie naman, si Jamie. Na ano na. B. Nag-B si Jamie. Si Ara Joyce. B din po, pati si ate. B rin. Okay. Sino pa ba? Pati si Arshan, ano? So, yan na. Meron na tayong poll, ano? So, B daw po pala si Lola. B. Nagpakato na siya. Natuto. Okay, B. So, ano yung mas popular na sa atin? B or A? B. Mas maraming B. Ilan yung score? 9 versus 1, 2, 3. Tatlo lang yung A, ano? So, sige. Tatlo lang yung A. Sino yung isang A ito? Salita ba? Hindi na bidaw. Dalawa lang. Si Jesus at si yung dalawa lang. Yung dalawa lang po ang A, ano? So, yung karamihan sa atin, letter B. So, Hindi siya. So, tanungin natin si Ryle. Ano yung kanyang sagot? Sagot mo to. Ayun sa pag-aaral ko, A. Busy kuya, pero. Sige. So, ako naman, B. So, you see, yan po yung beauty ng Panginoon. He is truly God and truly man. So, tama po si mga... Okay? Truly God, truly man. Wala pong mas kaklaro na doon. No? Kung siya ay Diyos, alam niya po ang lahat. No, kasi kung di niya alam ang lahat, hindi siya Diyos. Dinideny natin yung pagiging divine ng isang batang Jesus. No? Bata siya pero he is divine. Pero tama rin po yung B. No? Kasi tunay na siya ay tao. At kailangan, gaya ng isang tao, kailangan niyang umanap ng kanyang kung saan siya matututo. Hindi po yun contradiction. No? Hindi po yun contradiction. No? Hindi po pwedeng i-contradict ng Diyos yung kanyang sarili. No? No? By design, hindi niya, God cannot contradict Himself. Pag sinabing siya ay Diyos at ang Diyos bilang Diyos, alam niya ang lahat. No? Walang hindi alam. So, kung maalala natin at nabasa na natin sa mga Gospels, may nagtanong ko kung alam niya ba kung kailan ang araw. Pag sinabing araw, yung the day of the Lord. No? Ano ang naging sagot niya doon? Natanging ang Ama. Pero sa tagpong-pong iyon, hindi yun pagpapakita na hindi alam ng Diyos. Pero, dahil nga siya ay tao, no? Dahil siya ay tao, hinarapat niyang wag malaman. Okay? Hinarapat niyang wag malaman. At itago yung, kumbaga sa atin, karunungan yun eh. Kung malaman natin kailan magwawakas or kailan ang pagbisita ng Panginoon, yun po ay kaalaman sa atin. At kagaya nga po ng ating napag-usapan, kahit hindi po nagsisinungaling ang Panginoong Hesus nung sinabi niya na sa araw at panahon, walang nakakaalam ni ang anak, kundi ang Ama. Hindi po yun
pagsisinungaling. Totoo po yun. Paniwalaan po natin ng Panginoon Jesus. Nung sinabi niya na sa panahon na siya ay nasa sinuotan niya ang kanyang sarili ng pagiging tao, no? Siya ay nagpakababa. Minarapat niyang itago iyon sa kanyang kaalaman. Pero meron ding mga tagpo nung siya ay nilalapitan naman ng mga Pariseo, mga Saduceo, hindi niya binigay yung kanyang sarili sa kanila sapagkat alam niya ang kanilang mga puso. So pagpapakita po na ang Panginoong Hesus that time pinapakita yung pagiging Diyos. So wag po tayong maniniwala sa isang katuruan na magsasabi, si Jesus po ay Diyos lamang. No? Aparisyon lang yung nakita natin. Hindi po, wala pong ganun. Si Jesus Christ, tao lamang. Hindi rin po yun. No? So, Iglesia ni Cristo, tao lamang. So, tama, no? Tama yung naging sagot ng bawat isa. A, B. Pero pinakatama pala si Mami Sue. A and B, you know? Kasi ako, ang sagot ko kanina, B talaga, honestly, B talaga pinaniniwalaan ko. Pero nung naririnig ko kayo, kumbaga, na-remind ako sa salita ng Diyos. No? Na siya ay Diyos, tunay na Diyos, siya ay tunay na tao. So, A and B, no? So, salamat, Mami Sue, no? May tumama, no? May tumama. So, okay. Anong oras na ba? Meron pa po tayong 6 minutes. At marami pa tayong mapag-uusapan sa 6 minutes na yan. So, move on tayo. Ito na ba tayo? Bukas na lang ba? So may dadagdag ka pa? Hindi, dagdag lang natin. Kasi, though hindi naman yata natin ito matatapos talaga lahat, pero yun, at least meron na tayong natapos na tanong at nasagot natin. Ang Diyos ang batang si Jesus ay tunay na Diyos. Alam niya ang lahat, pero tunay na tao, kinakailangan niya pa rin dumaan sa proseso na kagaya ng bawat isa sa atin na magmamature. Okay, may tanong po. Okay yan, sige. Di ba na pag-aralan natin yung kapanganakan? Wala talagang parang nabanggit na anong siya pinanganak. Anong date? Anong Di ba sabi, mali. Wala talagang, meron bang account na sinasabi nila? okay, Tol. Nasagot mo na ba yan, Tol? Di ba, alam na natin, mali yung natin na December 25. Okay. So, meron po bang nakakaalam ng sagot? Sige, i-research ko po muna, no, yung December, kung anong araw. Pero, alam natin na pinako siya, Passover. Biyernes siya pinako. Pero hindi natin alam kailan siya pinanganak. Okay? Sige, pero maganda yun. Mas maigi talaga kung maaari, malaman natin yung mga detalye na yun. Pero the essential ones, yun talaga dapat ang mas pagtuunan natin. Yung what is essential sa ating pananampalataya. Okay. So sige, patuloy po tayo. 47 ba, Tol? So 47, ang lahat ng nakikinig sa kanya ay namangha. So, dun sa 46, siya ay nakikinig at siya rin ay nagtatanong. Dito naman sa 47, ano naman, kumbaga makikita natin, hindi lang siya basta nakikinig at nagtatanong, nakikipagdiskusyon talaga ang batang si Jesus. No? Ang lahat ng nakikinig sa kanya, ibig sabihin, kanina, nagtatanong siya, ngayon siya naman yung nagbibigay ng aral. Parang ganun nababasa ko dito ay namangha sa kanyang katalinuhan at sa kanyang mga sagot. Nagtatanong siya, sumasagot, ngayon may magtatanong si Jesus din ulit.
Sige, tanong mo yan. Pagpapakita ito na tama yung A. Oh. Alam niyo ba? Okay. Yes. Okay. Tama po, no? Kaya nga po nang sinabi, tama yan. Tama yun po yung nagsasabi ni Daddy. Pagpapakita po ito na tama yung sagot nyo na letter A. Alam niya ang lahat. No? Pero ako naman, base lang rin sa pag-aaral ko, paano yun? Kailangan niyang dumaan sa pagiging bata, gaya ng isang bata. Paano ko yun maire-reconcile sa alam niya na agad ang lahat? Ibig sabihin, 12 years old pa lang siya, nagpa-function na ba yung kanyang utak as at 30 years old? Yun yung tanong naman, next question. Totoo ba na yung utak ni Jesus dito, pang 12 years old? O pang 33 na? Or pang 30 na? Kasi sa science po ngayon, ang isang tao, mabubuo lang talaga yung kanyang utak. Pag sinabi ko pong utak, yung brain po, no? Sa physiological natin na meron tayo, yung utak natin, yung membrane natin, 30 years old. Tsaka magiging mature yung utak. Ayan, ang tanong dito, yung utak ng Panginoong Jesus, masasabi ba natin na pang 12 years old? Tanong na naman, no? Parang A lang. Parang yung tanong lang rin kanina. No, kahawi. Pero sabi ko nga sa inyo, maganda na pinag-aaralan din natin to. Okay. So ano yung nyo dito? Ano yung guess nyo? Kasi I bet guess lang eh. Mami So. Na po, adult na po, matured na po yung utak niya. Kahit maliit pa po siya, adult na po yung niya, kaalaman niya po. Okay. So, okay po. Okay po. So, si Mami Susan po. Actually, Mami Susan, natutuwa po ako. Ewan ko kung narinig mo na si R.C. Sproul. Kasi parang ganyan magsalita si R.C. Sproul eh. Actually, yung mga sagot ni Mami Susan, yan rin yung turo ni R.C. Sproul. Actually, nung inaaral ko to, nagre-refer po ako kay R.C. Sproul kasi meron siyang series tungkol dito eh. Yung What Did Jesus Do? Meron po siyang ganun na series. Ang sinabi ni R.C. Sproul doon, totoo, na yung batang Jesus sa panahong ito, physiologically, bata siya. Pero, gaya nga ng naging hint natin kanina, na siya ay hindi normal na tao. Pag sinabi pong hindi normal na tao, ang batang si Jesus, bagaman bata siya, nagpa-function yung utak niya sa dapat na function original ng isang taong nilikha ng Diyos. So, ibig sabihin, without fallen nature. Ang katuruan po na ini-embrace natin at pinaninindigan natin at pinagtatapat natin na siya ay tunay na Diyos at tunay na tao. Pero yung katauhan ng Panginoon ay hindi normal na pagiging tao natin. Okay? Hindi siya natural. Even yung, di ba, nabanggit ni Daddy yung kapanganakan niya, virgin birth at that, no? Hindi natural na conception. Okay? So, bagaman siya ay isang tao, pero hindi siya natural na tao. Pag sinasabi ko pong natural na tao, I am referring to the fallen nature. Alalahanin po natin, si Jesus Christ, wala po siyang sakit. Wala po siyang kasalanan. Okay? So bukas, medyo nag-overtime po tayo. Bukas, pag-uusapan natin yung nature naman ni Jesus Christ being human. How is it different or very different from our humanity? Though similar at us, He is one with us. He is Adam, di ba? Last Adam nga eh. Ang ibig po sabihin ng salitang Hebrew na Adam
human. So, totoo po na human po si Jesus Christ. Pero, gaya nga na naaaral natin sa mga sulat ni Pablo, hindi siya yung first Adam, but he is the last Adam. And he is a new Adam. Kumbaga, new mankind. Okay? So, nakikita natin na si Jesus Christ pala ay prototype. He is the firstborn among many. So, yun yung pag-uusapan natin bukas. So, I hope naging interesting ito at naging mas lumalim ang ating pagkakakilanlan sa tunay na Diyos. Bilang ito ang buhay na walang hanggan. So, this is the start po talaga ng buhay na walang hanggan. Now is eternal life. Yun po ang ating pinangahawakan. So bukas po, magkita-kita po muli tayo, 4:30. So manatili po tayo sa pananalangin. Panginoon, salamat po. Pinakita niyo po sa account ni Lucas ang isang, kumbaga, snippet or isang, kumbaga, tagpo, Panginoon, na ikaw ay kagaya namin ay dumaan sa mga stages, Panginoon. Nagpapatunay na ikaw ay tunay na naging tao. Nagaya nga po ng account ni John sa 1:14, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan at ito ay kaloob mo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa magandang balita sa Ebanghelyo ng pakikipag isa mo po sa amin, Panginoon. Pakikipag-reconcile mo po sa amin. Salamat po sa peace, Panginoon, sa kapayapaan na hindi na po matatakot ang bawat isa sa na maglingkod sa inyo, Panginoon, sapagkat kami ay mga anak niyo na. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So bukas po, so wala pong mag-absent kasi very interesting po ito topic.